Sa loob ng silid, hindi mapakali si Von. Paulit-ulit niyang binubulong sa sarili ang linyang dapat ay natural lang sanang sabihin. Celeste, gusto kita. Matagal na. Pero sa tuwing bibig kasi niya, parang may buhol sa kanyang lalamunan. Talagang natotorpe siya pagdating kay Celeste. 3 beses na niyang sinubukan mag-practice sa salamin ng CR. Pero laging nauuwi sa mukha ng parang ewan. Parang siya mismo hindi naniniwala na may pag-asa siya. Bro, relax lang. Sigaw ni Ryan, sabay tapik sa balikat niya. Para kang magko-confess sa principal, hindi sa crush mo. Sumingit naman si Marco. Ngumisi habang nagbibilang sa daliri. 12 times mo na yan nire-rehearse, Von. Pwede bang umamin ka na lang bago ka tumanda? Napangiwi si Von. Hindi naman to basta-basta. Si Celeste to, men. Miss CZHS last year. Tapos ako lang, taga-dance troupe lang. Uy, wag mo namang maliitin ang sarili mo, sabi ni Ryan. Ang dami ring may crush sa'yo. Half ng klase natin gusto maging background dancer mo sa prom. Napailing si Von, sabay buntong hininga. Iba si Celeste, bro. Perfect siya. Parang lahat sa kanya ang ganda. Boses, kilos, grades, pati buhok. Wala kang makikitang mali. Kaya gusto niya nang umamin. Gusto niyang ilabas na ang damdamin yon. Talagang crush niya si Celeste. At gusto niya sana ito ang maging first girlfriend niya. Maraming nagkakagusto kay Von, pero gusto niyang si Celeste ang makuha. Ngumisi si Von. Basta ngayon na talaga. Mamayang lunch break, dapat matapos na to. Kailangan makaamin na ako. Tahimik siyang naglakad papunta sa likod ng gym. Ang lugar kung saan madalas tambay ng mga barkada niyang dancer. Pero ngayon, walang tao at masyadong tahimik. Halos marinig niya ang tibok ng kanyang puso sa kaba. Bit-bit niya ang maliit na box ng chocolate na binili niya pa sa 7-Eleven kagabi. Hindi niya alam kung cheesy ba yon, pero sabi ni Ryan, girls like effort daw. Kaya ginawa na lang ni Von para paldong-paldo na ang kanyang pag-amin sa babaeng nagugustuhan. Nakaupo na doon si Celeste, nakasandal sa pader habang naka-earphones. Nakatingin ito sa cellphone at kahit yun lang ang ginagawa, ang ganda-ganda pa rin. Huminga si Von ng malalim, pero nanginginig pa rin ang kanyang kamay. Celeste, lumingon ito, medyo nagulat, pero agad ding ngumiti ng magalang. Oh, hi Von, anong kailangan mo? Pilit siyang ngumiti, pero para na yung nagiging iwi. Pwede bang saglit lang? Gusto ko lang sana... Napatingin si Celeste sa relo. May meeting ako with the student council in 10 minutes. Pero sige, bilis lang. Ano ba yon? Parang na-pressure lalo si Von. 10 minutes na lang ang mayroon siya. Kaya niya naman siguro yon, pero para na siyang maiihi sa shorts. Inabot niyang chocolate habang nanginginig pa ang kamay. Gusto ko lang sanang sabihin, gusto kita, matagal na. Natahimik bigla ang paligid, parang nakisabay sa pag-amin niya nang wala sa hulog. Wala siyang narinig kundi ang hangin at malayong sigaw ng mga estudyante. Tumaas ang kilay ni Celeste. Aha? Gusto kita, ulit ni Von nang mas mahinahon. Alam kong marami kang admirers, pero gusto kong malaman mo na... Von, pinutol siya nito, sabay buntong hininga. Ang sweet mo, at I really appreciate your feelings for me, pero may boyfriend na kasi ako. Parang may sumampal sa kanya. Ganun ba? Bakit hindi niya alam? Sinong boyfriend? Bakit hindi niya nakikita? Kaya nga siya naglakas loob umamin, kasi akala niya'y wala. Tumango si Celeste. Sorry private kasi kami ng boyfriend ko, kaya hindi lahat nakakaalam. Although, hindi naman namin tinatago ang relationship namin, talagang hindi lang kami nagdi-display ng affection in public. And to be honest, hindi ko rin nakikita ang sarili ko sa'yo. Hindi ko kasi type ang mga katulad mo. Parang tumigil ang oras sa pandinig ni Von. Kahit anong ngiti niya, hindi niya maitago ang pamumula ng tenga at bigat sa dibdib.
Nakakahiya yun para sa kanya na isang lalaking gwapong-gwapo sa sarili na sabihang hindi siya type ng babaeng nagugustuhan. Okay lang. Gets ko naman. Pilit niyang tawa pero sablay talaga. Umiling si Celeste at parang naaawa pa nga. I mean, you're nice and talented pero parang hindi tayo bagay. At doon niya naramdaman ang kirot. Hindi dahil busted siya, kundi dahil parang nilait na rin siya ng bahagya. Parang natapakan ng ego at kagwapuhan ni Von. Naiintindihan ko, sagot niya. Sorry kung bigla pa akong umami ng ganito. Walang problema, sagot ni Celeste sabay ngiti. Good luck sa sayaw niyo next month. Tumalikod na ito at sa bawat hakbang nito palayo, parang tinatanggal ang natitirang dignidad ni Von. Naiwan siyang mag-isa, nakasabit sa kamay ang kahon ng tsokolate na hindi man lang nabuksan. Anak ng Von, bulong niya sa sarili. Nakakahiya yun. At least, walang nakarinig. Pero bago pa siya makalayo, may kaluskos mula sa tambakan ng lumang karton sa tabi. Napalingon siya. Sino yan? Isang pusang itim ang biglang lumundag palabas. Napasigaw siya at sa gulat, natapakan niya ang kung anong malambot at madulas. Huminto siya nang maamoy ang matindi at mabahong amoy. Biglang may kamay na tumakip sa bibig niya. Shh! Ang ingay mo! May langaw! Muntik nang pumasok sa bibig mo! Nagulat siya lalo dahil sa harap niya ay nandoon si Pinky, ang babaeng laging naka-half ponytail at sabugang buhok at lagi lang nasa gilid ng classroom. Pinky! Naibulong niya nang tanggalin ito ang kamay. Anong ginagawa mo dyan? Nag-aayos ng mga bote. Pinayagan akong kunin kasi hiningi ko. Sagot nito sabay turo sa mga plastic na bote at lumang papel. Namilog ang mga mata ni Von. Ibig sabihin, narinig mo yung pag-amin ko kay Celeste? Tiningnan siya ni Pinky na para lang siyang alikabok na dumaan sa harap nito. Malakas ang boses mo. Hindi ko naman alam na dito ka aamin ang damdamin mo para sa kanya. Sinapo ni Von ang ulo. Parang sobrang laki ng kanyang problema. Nakakahiyang malaman ng iba ang pangbabasted sa kanya ni Celeste. Kaklase niya naman si Pinky, kaya baka naman mapakiusapan niya ito. Wala kang narinig, okay? Sabi ni Von, halos pabulong pero puno ng pananakot. Walang makakarinig nito, promise mo. Umikot si Pinky na parang wala lang. May narinig ako. Hindi, seryoso ako. Sigaw niya. Kapag may kumalat na kahit anong kwento, anong gagawin mo? Putol ni Pinky at nagtaas ng kilay. Nagsusungit na akala mo ay kung sinong maganda. Narinig ko, pero hindi naman ako madaldal. Wala rin akong pakialam sa pinag-usapan yung dalawa ni Celeste. Napasinghap si Von at hindi makasagot. Medyo napanatag siya. Oo nga naman, walang mapapala si Pinky kung sasabihin ito sa iba. Alam niya rin na tahimik lang na klase ng tao si Pinky. Hindi ito madaldal at wala namang masyadong kaibigan. Ngumisi si Pinky, naglakad palayo habang pinupunasan ang kamay sa basahan. Bakit ba ganyan ka? Hindi ko naman ipagkakalat. Ang OA mo lang talaga. Umawang ang bibig nito. Ako pang OA, hindi mo naiintindihan. Nakakahiya yun. Nabasted ako. Sino may kasalanan? Ikaw, diba? Sagot ni Pinky. Next time, huwag ka sa tabi ng basurahan magdrama. Napatulala si Von. Sa dami ng babae sa campus, ito lang ang pinakamatapang magsalita sa kanya ng ganoon. Kumukulo ang dugo niya sa inis. Hindi siya mapagpatol sa babae, pero parang may nauuna na sa listahan niya. Si Pinky na hindi naman nagiging pink kapag namumula dahil may pagkamorena. Ang sungit mo, sabi niya. Hindi ka naman maganda. Lumingon si Pinky at sinuklian siya ng matalim na tingin. At least, hindi ako binasted ng gusto ko. Bakit? May gusto ka ba? Kung meron, sure akong hindi ka mang gusto nun. May ibang gusto yon na mas maganda at mas mabait. Bulalas pa ni Von.
Pero tinalikuran lang siya ni Pinky at wala nang pakialam sa mga sinasabi niya. Sa araw na yon, 2 babae ang tumalikod sa kanya. At mas lalo lang siyang naaasar ng dahil doon. Kinabukasan, pilit niyang iniiwasan si Pinky. Pero sa bawat sulok ng school, parang laging nandoon ito. Classmate niya pa, kaya nakikita niya palagi ang pagmumukha. Sa kantin, sa hallway, sa bleachers habang nagpa-practice ang dance troupe nila. At sa bawat sulyap niya, parang lalo lang lumalalim ang inis niya. Bakit ba parang siya pa naaalala ko? Parang mas apektado pa ako dito kay Pinky kesa sa pagkabasted sa akin ni Celeste. Pag-uwi ni Von, hindi pa rin niya matanggal sa isip ang nangyari. Habang nilalabhan niya ang sapatos niyang natapakan ng tae, naalala niya ang mukha ni Pinky, ang kilay na laging nakataas, ang bibig na laging may sagot, at ang boses na parang walang pakialam sa mundo. Pangit naman talaga siya, bulong niya sa sarili. At masungit pa. Hindi niya kinagandang ugali niyang yun. Ay, nakakainis talaga. Pagkatapos ng kahihiyan sa likod ng gym, hindi na mapakali si Von. Sa bawat paglalakad niya sa hallway, sa bawat araw, pakiramdam niya ay may matang nakasunod sa kanya. Mga bulungan, mga tawa na parang para sa kanya. Pero wala naman talaga. Wala pang nakakaalam, maliban sa isang tao. Si Pinky na masungit, at yun ang mas ikinakatakot niya. Hoy, Von! Tawag ni Ryan sa kanya. Tuloy pa ba tayo mamaya sa practice? Sabi ni coach, magre-review ng formation. Oo, siguro. Sagot ni Von na parang wala sa sarili. Nilalaro-laro niya ang tenedor, tinutusok-tusok ang kanin. Napansin yon ng kanyang kaibigan. Uy pare, ano yan, tulala mode? Di ka pa rin makaget over kay Celeste? Shhh! Bigla siyang napalingon at tinakpan ang bibig ni Ryan. Huwag mo nang banggitin yung pangalan niya. Napataas ito ng kilay. Bakit bro? May nakarinig ba? Akala ko ba walang nakakita sa'yo nang nag-confess ka? Tumigil si Von, napatingin sa plato at marahang bumuntong hininga. Meron. Nakakaasar nga eh. Ha? Sino? Si Pinky na bruha. Sagot ni Von. Tumawa naman ang binata. Pinky? Yung parang walang suklay at sobrang buhagagang buhok? Yun na nga. Sagot ni Von sabay turo sa isang sulok ng kantin kung saan nakaupo si Pinky. Mag-isa at kumakain ng banana Q na parang wala sa paligid. Yan, baka sabihin niya sa lahat tapos pagtatawanan na ako ng buong taon. Bro, di naman yan madaldala. Tahimik nga masyado. Sagot ni Ryan habang nagkibit balikat. Saka, sino namang maniniwala kung bigla niyang ikalat? Still, sabat ni Von. Di ako mapapanatag hanggat may alam yung babae na yan. Iba maningin eh. Parang palaging may masamang balak. Habang nag-uusap silang magkaibigan, pumasok si Celeste kasama ang ilan sa mga kaklase nito. Napabuntong hininga na lang si Von. Ang ganda talaga ni Celeste. Kaso, hindi naman mapasa kanya. Kaya kinagabihan, hindi mapakali si Von. Paulit-ulit sa utak niya ang mukha ni Celeste nang basti din siya. Kaso, habang iniisip niya ang babaeng gusto, may mukha ng isang babaeng sumisingit. Sinampal niya ng mahina ang pisngi. Bakit mo naiisip si Pinky? Ang gulat nitong mukha habang tinatakpan ang bibig niya para hindi siya mapasigaw. Mahina siyang napadaing nang maalala na naman ang engkwentro nila. Paano kung bukas sabihin niya sa buong section? Kinabukasan, pagkatapos ng klase, naghintay si Von sa labas ng classroom. May dala pa siyang isang haba ng Yakult na parang peace offering. Yun kasi ang madalas niyang makitang inumin ni Pinky. Paglabas ni Pinky, halos mabangga niya ito. Napaatras ang dalaga at mataman siyang tiningnan. Ano ba, Von? Harang-harang ka dyan? May kailangan akong sabihin. Mabilis niyang sabi. Napataas ang kilay ni Pinky. Ha? Tungkol saan? Luminga muna siya sa paligid para siguraduhin walang nakakarinig. Tungkol dun sa nangyari nung isang araw. Nanahimik si Pinky.
Napatingin ito kay Von, diretso sa mga mata nito, tapos biglang ngumiti ng mapakla. Ah, yon. Yung binasted ka ni Celeste? Uy, ibaba mo naman ang boses mo. Halos pabulong na sigaw ni Von. Wala ka bang pakialam kung may makarinig? Hay, umiling si Pinky at tumalikod. Bakit mo ako kinakausap? Wala naman akong balak ipagkalat. Alam niyang sinabi na yun ni Pinky, pero hindi pa rin siya mapakali. Nagkaka-anxiety pa yata siya, lalo na at pakiramdam niya ay siya ang pinag-uusapan. Ang ibig kong sabihin, wag mo nang ikalat, okay? Gusto ko lang ng assurance mula sa'yo, sabi ni Von at sinabayan ng lakad ang dalaga. Huwag mong sasabihin kahit kanino. Promise me. Napahinto si Pinky, napatingin sa kanya at parang nagtataka. Bakit ko naman yun ikikwento? Wala naman akong oras sa mga drama mo. Hindi niya alam kung ma-offend pa siya o maiinis sa sinabi nito. Ewan ko, baka gusto mong i-chismis o ano. Hindi ako tulad ng mga tropa mo, Von. Sabat ni Pinky at malamig ang tono. Hindi ako interesado sa mga crush mo. Hindi rin ako interesado kung gaano ka kagaling sumayaw o kung sino ang type mo. So, relax ka lang. Wala akong balak ikalat ang mga ginagawa mo sa buhay mo. Napanganga si Von. Hindi siya sanay na sinasabihan ng ganoon. Karaniwan, pag siyang nagsalita, tahimik ang lahat. Pero itong si Pinky, parang walang pakialam kung sikat siya o hindi. Ang sungit mo rin ano? Sabay kamot sa ulo ni Von. Nag-aalala lang naman ako. Di wag kang mag-alala, sagot ni Pinky, sabay lakad palayo. Hindi naman ako mahilig makinig sa kahihiyan ng iba. At iniwan na lang siyang nakatayo sa hallway. Hawak pa rin ang Yakult na sana ay iaabot niya. Nag-promise na naman itong hindi ipagkakalat. Pero bakit hindi pa rin siya mapakali? Para bang hindi niya matanggap na sinusungitan lang siya ng ganoon ni Pinky. Kinabukasan, sa klase, hindi niya maiwasang mapatingin sa direksyon ni Pinky. Nakaupo ito sa pinakadulo habang nagdodrawing sa notebook imbes na makinig sa lecture. Laging sabog ang buhok na parang galing sa hangin ng electric fan. Pero may kung anong kakaiba. Hindi kagandahan, oo, pero may kung anong tapang sa paraan ng pag-upo nito sa tahimik nitong presensya. At yon ang kinaiinisan niya. Von! Bulalas ni Mr. Riego, ang advisor nila. Pakibasa ang sagot mo sa number 3. Napatayo siya bigla dahil nahuli siyang nakatitig kay Pinky. Yes po ma'am. Halos hindi niya mabasa ang sariling sulat. Narinig niya ang tawa ng ilang kaklase. At nang mapatingin siya, nakita niya si Pinky na nakangiti ng bahagya at parang natatawa pero pigil. Sa isip ni Von, lalo siyang nainis. Gusto niyang burahin ang eksenang yon, pero kahit anong iwas niya, lagi pa rin siyang napapatingin. Kapag recess, kapag wala sa kantin, nandun si Pinky sa ilalim ng puno, nagbabasa ng lumang libro. Kapag uwian, lagi niya itong nadadaanan sa may gate at nag-aabang ng tricycle. Lagi lang nasa paligid ang dalaga, parang paalala ng kanyang kahihiyan. Minsan, sa dance practice, hindi niya mapigilang magreklamo. Alam mo, Marco, minsan gusto kong mawala na lang yung Pinky na yun. Bakit? Tanong ni Marco habang ginagawa ang stretching. Di ba sabi mo tahimik lang naman siya? Iyon na nga eh. Tahimik pero parang nandun lang palagi. Tingin ko pag nakikita ko siya, naalala ko yung pagka-busted ko sa likod ng gym. Natawa si Ryan. Grabe ka. Baka naman kaya mo siya napapansin kasi gusto mo na. Ha? Ulul ka ba? Halos masamid si Von sa tubig. Yun, yung Pinky na parang hindi naliligo minsan. Hindi ah. Pero kahit anong tanggi niya, nang sumilip siya sa bintana, nandun nga ulit si Pinky. Nag-aayos ito ng mga papel para sa bulletin board at naka-ponytail ang sabog na buhok. At sa unang pagkakataon, napansin ni Von na maganda pala ang ngiti nito. Hindi pilit at tumatawa pa ang mga mata. Napailing siya at bubulong-bulong sa sarili. Ano ba to, Von? Pagod ka lang siguro.
Kinabukasan, habang naglalakad siyang papunta sa gate, nakita niya ulit si Pinky. May daladalang karton ng mga lumang test papers at mukhang hirap na hirap. Kahit naiinis si Von, gentleman pa rin naman siya. Uy! Tawag niya. Tulungan na kita. Wag na, sagot ni Pinky at medyo hinihingal. Kaya ko to. Halata namang hindi. Sabi ni Von sabay abot ng isang karton. Baka mahulog pa yan. Napatingin si Pinky sa kanya at parang nagulat. Pero hindi na umangal pa. Tahimik lang silang naglakad hanggang sa faculty room. Pagkababa ng karton, nagpasalamat ito ng mahina lang. Thanks! Ngumiti si Von, medyo awkward. No problem. Saka sorry. Ha? Para saan? Napalunok si Von. Sa inis ko kahapon. Siguro masyado lang akong defensive. Naisip niya lang na kailangan niyang itago ang inis para kay Pinky. May sikreto siya na alam nito, kaya dapat maging mabait siya. Umiling si Pinky pero may bahagyang ngiti. Okay. Hindi na nakasagot si Von. Nang maghiwalay sila ng daan, hindi niya maalis ang isip kay Pinky. Gandang-ganda kasi siya sa ngiti ng dalaga. At hindi niya maintindihan kung bakit. Araw ng Lunes, maaga pa lang ay pagod na agad ang isip ni Von. 3 araw na niyang sinusubukang kalimutan si Pinky. Pero sa tuwing mapapatingin siya kahit saan, nandoon pa rin ito. Parang anino na sa pagkatao ni Von. Parang tinik na ayaw umalis sa araw niya. Bro, solid yung practice natin mamaya. Sabi ni Ryan habang naglalakad sila papunta sa building ng Performing Arts. May scouts daw na pupunta. Baka makakuha ulit tayo ng invitational show. Oo na, sagot ni Von habang nag-a-adjust ng bag. Focus tayo ngayon. No distractions. Pero habang sinasabi niya yon, nakita niya si Pinky sa hallway. Nakaluhod sa sahig at inaayos ang mga basurang tumapon sa tapat ng classroom nila. May hawak pang dustpan at tila abala. Napahinto si Von kahit ayaw niya. Uy! Di ba yan si Pinky na kaklase mo? Bulong ni Ryan. Ang sipag janitress yata. Tara na nga. Sabi ni Von, pero kahit lumakad siya ay napapalingon pa rin. Hindi niya maintindihan kung bakit napansin pa niya kung paano humihip ang buhok nito habang tinatanggal ang papel sa sahig. Bakit ko ba tinitingnan? Bulong niya sa isip. Pagpasok nila sa klase, dumaan ulit si Pinky sa pintuan. May dala itong envelope para kay Miss Riego. At habang ibinibigay ito, nagkaroon ng ilang segundo kung saan tumingin ito kay Von. Diretso at walang ngiti. Sakto naman, napatingin si Von, kaya nagtagpo ang kanilang mga mata. Napatigil siya, hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Ngingiti ba si Von? Iiwas? Pero bago pa siya makapagdesisyon, kumurap lang si Pinky at tumalikod na parang walang nangyari. Nang sumapit ang lunch break, pumunta na sila sa kantin. Habang kumakain ng spaghetti si Von, napansin niya sa kabilang mesa nakaupo si Pinky kasama si Celeste. Biglang sumikip ang dibdib niya. Celeste, teka, magkibigan pa sila? Bakit sila magkasama? Matagal na niyang gustong lapitan ulit si Celeste. Pero hindi niya alam kung papaano. At ngayon, kasama pa ni Celeste ang babae na ayaw niyang nakikita. Ang babaeng nakasaksi sa pinaka nakakahiya niyang sandali. Bro, sabi ni Marco. Ayun si Celeste, lapitan mo na ulit. Asawa nga, naagaw. Girlfriend pa kaya? Di pa ngayon, sagot ni Von sabay kuha ng tinidor. Timing is everything. Anong timing? Ilang buwan na rin yan Baka maunahan ka na ulit ng boyfriend niya. Balita ko, cool off daw sila. Nagkakalabuan na. Sumubo si Von ng spaghetti. Tahimik ka na lang, Ryan. May plano ako. Pero bago pa siya makaisip ng plano, napatigil siya nang marinig ang tawa ni Pinky sa kabilang mesa. Tawa na hindi niya madalas marinig. Malakas, totoo, at parang wala talagang pakialam kung may makarinig. Maya-maya, habang papalabas na siya sa kantin ng mag-isa, narinig niya ulit ang boses ni Pinky.
Uy, Von! Tawag nito. Napalingon siya at medyo nagulat. Ah, bakit? Nakangiti lang si Pinky pero may halong biro sa tono. Yung spaghetti mo, may sauce ka pa sa pisngi. Napakunot ang noo ni Von. Aha, wala. Meron no, dito. Itinuro ni Pinky ang kaliwang pisngi niya, sabay tawa. Akala mo, pogi ka? Madungis ka rin pala. Umawang ang bibig ni Von at tahimik na pinunasan yon. Napahalakhak si Pinky. Ayan, wala na. Natahimik silang pareho at sa gitna ng mga estudyanteng naglalakad, nagkatinginan lang sila. Mataman siyang nakatingin kay Pinky habang nakangiti naman ito. Tapos bigla itong tumalikod na parang wala lang, na para bang hindi nito niyanig ng bahagya ang sistema niya. Sa dance practice, kinahapunan, gusto niyang mag-focus. Ngunit kahit ilang beses niyang ayusin ang steps, laging sumasagi sa isip niya ang eksenang yun sa kantin. Napangiti siya ng mag-isa habang umiikot. Von! Sigaw ng coach nila. Focus! Kanina ka pa mali sa transition! Sorry po! Sagot niya, sabay tawa. Pasensya na ho! Pagkatapos ng practice, pinuntahan siya ng barkada. Pare, anong kinikilig mo kanina? Para kang timang. Tanong ni Ryan. Natawa naman si Von. Wala bro. Naalala ko lang yung sinabi ni Pinky kanina. Napataas ang kilay ni Ryan. Si Pinky? Oo. Sagot ni Von habang nilalagay sa bag ang tuwalya. Sinabihan akong madungis kasi may sauce daw ako. Humalakhak pa siya na parang kinikiliti. Samantala, natigilan naman ang mga kabarkada niya habang nakatingin sa kanya. Mga mukhang nagtataka sa kanyang mga inaasal. Kaya natigilan agad si Von at sinaway din ang sarili. Hindi siya dapat natutuwa ng ganoon kay Pinky. Lunes ng umaga, maaga siyang dumating sa school. Kalahati pa lang ng klase ang nandoon. At kinuha niya agad ang paborito niyang upuan sa tabi ng bintana. Habang naghihintay sa bell, may narinig siyang dalawang babaeng nagtatawanan sa labas ng classroom. Nang sumilip siya, nanlaki ang mga mata niya. Nakita niya sina Celeste at Pinky. At sa pagkakataong yon, sure na talaga siya na magkaibigan ang dalawa. Oy, Pinky! Tawag ni Von nang makapasok ito. Ha? Sagot nito at napatingin sa kanya. Tanong ko lang. Kayo ba ni Celeste magkaibigan? Bakit magkaibigan kayo? Napakunot ang noo ni Pinky. Bakit mo na itanong? Bawal ba? Medyo natawa si Von. Hindi naman sa bawal pero weird lang kasi parang ang layo nyo sa isa't isa. Napataas ang kilay ni Pinky. Meaning? Kasi napakamot si Von. Ikaw yung tipo ng tahimik, yung hindi nag-aayos. Tapos siya, si Miss ZHSS. Last year, gets mo? Nakita niya ang pagbusangot ng mukha ni Pinky. Napalunok siya at nag-alala na baka na-bad trip niya ito. So ibig mong sabihin, hindi pwedeng maging magkaibigan ang pangit at maganda? Hindi ko sinabing pangit ka. Agad niyang depensa. Ang sabi ko lang, hindi na naituloy ni Von dahil tinalikuran na siya ng dalaga. Bumaha tuloy ang inis sa dibdib niya. Hindi niya talaga gusto kapag basta na lang tinatalikuran ni Pinky. Buong klase, hindi mapakali si Von. Nakatingin lang siya sa notebook pero sa utak niya, iba na ang pinaglalaroan ng imahinasyon. So magkaibigan pala sila? Baka pwede kong gamitin yon para makalapit ulit kay Celeste. Mahinang bulong niya sa sarili. Nang matapos ang klase, tinarget niya si Pinky. Paglabas nila, inabangan niya ito sa hallway. Pinky! Tawag niya, sabay habol. Nilingon siya ni Pinky at nagsusungit ulit. Oh, ano na naman? Wala lang, itatanong ko lang. Close ba talaga kayo ni Celeste? Napairap ito. Kanina mo pa tinatanong yan. Oo, close kami. Bakit? Kasi napakamot siya sa ulo. Pwede mo ba akong tulungan? Bahagya itong natigilan sa paglalakad. Tulungan? Sa ano? Kay Celeste.
Diretsong sabi ni Von. Baka pwede mong iparating sa kanya na gusto ko siyang kausapin ulit. Napataas ang kilay ni Pinky. Ano? Hindi mo naman kailangan sabihin na ako yung nagsabi. Pwede mo lang bang i-open na interested pa rin ako sa kanya. Gusto ko lang ng second chance. Tahimik lang si Pinky at nakatingin sa kanya. Tapos bigla itong natawa. Timang ka ba? Nabigla si Von. Anong timang? Ikaw, timang ka, Von. Sagot ni Pinky at diretso ang tingin. Ang bilis mong humingi ng tulong para sa isang babae na binasted ka na. Isa pa, may boyfriend pa rin si Celeste at mahal niya pa rin yon. Nag-away lang sila at magkakabalikan pa rin. Ano, bantay sa lakay ka? Gusto mong maging rebound? Bahagya siyang natigilan sa mga sinabi nito. May point naman nga ang dalaga. Magiging panakipbutas lang siya kung sakaling tanggapin ni Celeste. Pero kahit na, dahil ang mahalaga ay mapansin siya ni Celeste na crush niya. Hindi mo naiintindihan, sabi ni Von at pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi lang siya basta babae. Si Celeste yun. She's perfect. Perfect? Ngumisi si Pinky pero halata ang pagka-sarcastic. At bakit gusto mo siyang ligawan ulit? Para patunayan na hindi ka kawawa? Hindi. Sagot niya pero halata sa tono na nagdududa rin siya. Gusto ko lang talaga siya. Umiling si Pinky. Von, tanggapin mo na lang na hindi ka niya gusto. Kahit magpatulong ka pa sa akin, walang mangyayari kung hindi ikaw ang gusto. At bago pa siya makasagot, tumalikod na ito. Tinawag pa niya pero hindi na talaga tumigil at lumingon. Naiwan si Von na tulala sa hallway. Inis na inis siya sa pagtanggi ni Pinky. Parang mas apektado pa siya sa pagtanggi nito kaysa sa pagtanggi ni Celeste. Kinagabihan, habang nagpa-practice ng dance routine sa gym, distracted pa rin siya. Paulit-ulit niyang inuulit ang steps pero palaging sablay. Napagalitan na naman tuloy siya ng kanilang coach. Von, ayusin mo nga. Wala ka sa timing. Sorry po. Sagot niya, sabay hinga ng malalim. One more. Pagkatapos ng practice, habang nag-aayos ng gamit, tinabihan siya ni Ryan. Bro, ang sablay mo ngayon ah. Hindi ikaw to. Wala bro, iniisip ko lang si Celeste. Bumalik ka na naman dyan. Sabi ni Ryan, sabay tawa. Akala ko naka-move on ka na. Hindi ko alam bro. Sagot ni Von. Kasi parang may chance ulit eh. Chance? Anong chance? Si Pinky. Sagot niya sa mababang boses. Magkibigan talaga sila. Kaso tong si Pinky nakakainis na sobra. Ang sungit-sungit. Ayaw akong tulungan. Akala mo kung sinong magandang magsalita. Tumawa lang ulit ang kaibigan niya. Bro, patay ka. Baka pagalitan ka lang nun. Di mo ba kilala yun? Prangka talaga si Pinky at napakasungit nga raw. Saka di mo ba napansin? Di siya mahilig sa mga papogi mo. Laging parang walang pakialam. Alam ko, sabi ni Von at napahinga ng malalim. Mga pangit type nun. Kaya siguro hindi tumatalab ang kagwapuhan ko. Pag-uwi, habang nakasakay siya sa jeep, nakatingin lang siya sa labas ng bintana. Naisip niya si Celeste, ang ayos nitong buhok, maayos na postura at palaging maganda. Pero sumabay sa isip niya ang imahe ni Pinky, ang buhok na parang laging magulo at hindi araw-araw na maganda. Magkaibang magkaiba, pero sa hindi malamang dahilan, pareho niyang iniisip. Kinabukasan, nagkita ulit sila ni Pinky sa kantin. Habang kumakain siya ng siomai rice, bigla itong dumaan sa harap niya, dala ang tray ng pagkain. Kaya agad niya itong hinila at pinaupo sa kanyang tabi. Dito ka maupo. Mag-usap tayo. Bruha ka. Napatingin si Pinky at gulat na gulat sa ginawa niya. Ha? Dito? Maraming upuan, Von. Ayokong sumabay sa'yo. Wala ka magagawa. Nakaupo ka na rito. Di kita bibitiwan. Napilitang kumain si Pinky sa kanyang tabi. Fine, pero kung tungkol kay Celeste, wala ka mapapala sa akin. Von, kung gusto mong mapalapit kay Celeste, gawin mo ng mag-isa. Huwag mong gamitin yung friendship namin. Tumahimik si Von at bahagyang nahiya. Sorry,
Pero gusto ko kasi talagang sumubok ulit. Hindi na nagsalita pa si Pinky. Kumain lang ito ng kumain, kaya napabusangot na lang siya. Tahimik lang silang kumain hanggang matapos. At nang tumayo na si Pinky, mas lalo talaga siyang na-bad trip. Pero alam ni Von na hindi niya ito tatantanan. Kailangan niya ng tulong ni Pinky para mapalapit kay Celeste. Malas naman. Bulalas ni Pinky nang kumalat sa sahig ang mga papel, notebook at lapis na galing sa punit na bag nito. Nasa labas sila ng building, halos uwian na. Ang araw, kulay kahel na at ang hangin ay amoy alikabok ng hapon. Yon ang naabutan ni Von. Grabe tong bag na to. 3 taon ko nang gamit. Reklamo pa ng dalaga habang pinipilit isalba ang mga papel na nililipad ng hangin. Nakita ni Von ang eksenang yon habang palabas siya ng gate. At may earphones pa siya sa tenga. Dapat, diretso na siya pa uwi. Pero nang makita si Pinky na halos gumagapang para habulin ang papel na tinangay ng hangin, napahinto siya at napangisi. Uy! Tawag niya, sabay kalas ng earphones. Ano na naman yung nangyayari sa'yo? Wala kang pakialam, sabi ni Pinky, nakasimangot habang hinahabol ang papel na lumapag na sa paanan niya. Lumapit si Von at napailing habang tinitingnan ang itsura ni Pinky. Halos hindi na makita ang mukha nito dahil natatakpan ng buhok sa bawat yuko. Sungit mo talagang babae ka. Bakit ba kasi hindi ka nalang bumili ng bagong bag? Kasi ayos pa naman to dati. Dati. Sabay turo ni Von sa punit na strap. Panahon pa yata yan ni Babalu. Napatingin si Pinky sa kanya at halata ang iritasyon sa mukha nito. Ngumisi naman siya. Sinabi ni Von sa sarili na dapat ay mabait siya rito. Pero tuwang-tuwa pa rin talaga siya na asarin ito. Napatawa si Von. Sige na nga, tutulungan kita dyan kahit napakasungit mo. Pasalamat ka at gentleman ako. Baka gentle dog, hirit pa ni Pinky. Nanlaki ang mga mata niya at dinuro ito. Nakaka-offend ka na talaga kahit kailan. Anong gentle dog? Mukha ba akong aso? Tumatahol ba ako? Ikaw na bruha ka. Kagatin kita kapag nagkarabis ako. Pero kahit naiinis si Von, pinupulot niya pa rin ang mga papel. May isa pang biglang tinangay ng hangin at lumipad papalayo. Pareho silang humabol, nagkasabay ng galaw at muntik ng magkabanggaan. Kaso, hindi rin nila naiwasan. Pag-angat ni Von ng ulo, nagkauntugan sila. 1 segundo lang, pero parang tumigil ang paligid. Nanlaki ang mga mata niya nang may bukol siyang nakapa. Ang tigas ng ulo mo, may bukol agad ako. Kasalanan mo? Umismid naman si Von at nagpatuloy sa pagpupulot ng mga gamit ni Pinky. Ang hirap sa dalaga kung magsalita, para bang wala siyang halaga. Para bang hindi siya binalakbuin ng mga magulang niya. Para bang hindi siya dinala ng nanay niya sa tiyan nito ng 9 na buwan at inere. Talagang ipinapakita ni Pinky na wala itong pakialam sa kanya. Wait, sabi ni Von nang makita niyang binubuhal ni Pinky ang strap gamit ang mga rubber band. Hindi kakayanin yan. Halika na, tulungan na kita. Ha? Wag na, kaya ko to. Inagaw ni Von ang bag mula rito. Hindi nga, pag nahulog ulit yan, ako pa rin naman ang pupulot. Ang sungit mo, ikaw na ngang tinutulungan. Sasamahan na rin kita pa uwi. Napatingin si Pinky sa kanya. Ramdam niyang natigilan ito. Pero nang tumingin naman si Von, umiwas ng tingin ang dalaga. Lumabas silang magkasabay sa gate ng school. Si Von bit-bit ang bag ni Pinky na halos mapunit na. Habang si Pinky naman, tahimik lang sa tabi niya at pinaglalaruan ang taling ng buhok sa kamay. Habang naglalakad, napansin ni Von kung gaano kaiba ang daan nila. Hindi yung tipikal na dinadaanan niya pa uwi. Hindi kalsadang may magagarang sasakyan o tahimik na village. Doon, puro tricycle, tahol ng aso at mga batang naglalaro sa eskinita ang bumubungad. Dito ka nakatira? Tanong ni Von at halatang nagulat. Sagot ni Pinky na parang wala lang. Bakit? Wala, sanay lang ako sa mas tahimik na lugar. Sa daan kasi papunta sa amin, walang mga eskinitang sinusuotan. Ngumiti si Pinky ng bahagya.
Mahirap lang kami. Hindi naman kami mayaman ng tatay ko. Medyo natigilan siya roon. Wala naman siyang pakialam sa isang tao kung mayaman o mahirap. Lahat naman ay kinakaibigan niya. Pero nang makita niya ang bag ng dalaga na lumang-luma na, naisip niyang may mga tao pala talaga na hindi katulad ng buhay niya, na kayang ibigay lahat ng mga magulang. Pagdating nila sa dulo ng kanto, lumiko sila papasok sa makitid na eskinita. May mga nakasampay na damit, may mga batang naglalaro ng text sa semento, at may amoy ulam mula sa mga bukas na bintana. Si Von tahimik lang, pero halata sa mukha niya ang gulat. Hindi dahil sa dumi, kundi dahil sa buhay na buhay ang paligid. May mga taong nagtatawanan, nagkukwentuhan, kumakaway kay Pinky na parang lahat ng mga tao roon ay kilala ito. "Magandang gabi, Pinky!" Bati ng isang ale na naglalako ng balot. "Good evening din po," sagot ni Pinky nang nakangiti. "Ang gwapo naman ang kasama mo!" Sigaw ng isa. Napangiti naman si Pinky. "Kaklase ko po." Natawa naman si Von. Maraming nakakapansin na gwapo siya. Pero pagdating kay Pinky, parang ayaw talaga nitong sang-ayunan. Pasalamat na lang ito na sinasamahan ng isang poging katulad niya. Pagdating nila sa bahay ni Pinky, halos hindi makapagsalita si Von. Maliit lang yon, isang kwarto, may lumang kortina sa pinto imbes na kahoy na pintuan, at ilang paso ng halaman sa gilid. Pero malinis at maganda naman sa loob, na halatang si Pinky ang nag-ayos ng sala dahil puro kulay pink. "Tay, nandito na po ako," tawag ni Pinky sabay pumasok. May lumabas na lalaking nasa 50 na yata ang edad, payat at may mga bakas ng grasa sa kamay. Nakasando lang ito at may ngiti agad sa mukha. "Oh, anak. Binata pala to, no? May boyfriend ka na?" Umiling agad si Pinky. "Hindi po, tay. Si Von, kaklase ko. Nasira kasi yung bag ko. Siya nang nagbuhat para sa akin. At inihatid na po ako hanggang dito sa bahay." Ngumiti ang ama ni Pinky at nilapitan si Von. "Salamat. Ang bait mo naman. Pahinga ka muna. Gusto mo ng tubig? Dito ka na kumain sa amin. Nagluto ako ng kinamatisang manok. Medyo masarap ang ulam namin. Kain ka na rito, ah." Nagulat si Von sa lambing ng tono ng ama ni Pinky. Hindi na ho. Okay lang po ako." "Sigurado ka? Sayang naman." Ngumiti si Pinky pero masama namang tumingin sa kanya. "Tay, wag mo nang istorbohin. Baka nagmamadali yan." Ngumuso naman si Von. Gusto niya pang asarin si Pinky, pero baka hinahanap na siya sa kanila. Kaya nagpaalam na lang siya sa mag-ama. Pag-alis ni Von, sinundan siya ni Pinky hanggang sa kanto. Tahimik lang silang naglalakad hanggang sa bigla itong magsalita. "Salamat ha. Hindi ko akalaing tutulungan mo talaga ako kahit na nakakainis ang pangungulit mo." Ngumiti si Von at bahagyang tinamaan. "Wala yun. Hindi ko rin alam kung bakit ko ginawa." "Siguro konsensya mo yun kasi masama ang budhi mo." Nawala agad ang ngiti ni Von. "Alam mo, yung bibig mo, ang sarap lagyan minsan ng duct tape. Kung anong hinahon at lambing ng tatay mo, yung sungit at kasamaan naman ng ugali mo." Tumawa si Pinky. "Huwag kang mag-alala. Sa'yo lang naman masama ang ugali ko." Pag-uwi ni Von, tahimik siya sa jeep. May mga estudyanteng maingay, may nagtitinda ng sampagita sa labas, pero ang utak niya nasa malayo na naman. Sa isip niya, paulit-ulit lang lumilitaw ang imahe ni Pinky. Napadaing na lang siya at niyakap ang bag. Hindi maintindihan kung ano ang nangyayari sa kanya. Pagdating sa bahay, saktong sinalubong siya ng mama niya. "Von, anak, galing ka sa practice?" "Opo," sagot niya rito. "Bakit parang tulala ka?" tanong ng ina at nagtataka. "Pagod?" Medyo lang po." Ngumiti ang mama niya sabay yakap sa kanya. "Magpahinga ka na. May pagkain dyan sa kusina. Kapag nagutom ka, initid mo na lang." Tumango si Von at pumasok sa kwarto. Binuksan niya ang ilaw, tinanggal ang sapatos at tumingin sa salamin. May kung anong kakaiba sa mga mata niya. Parang mas tahimik,
mas malalim. At bago siya mahiga, napangiti siya mag-isa. Hindi niya alam kung ano yon. Awa ba, paghanga, o kung ano. At bago siya tuluyang pumikit, ramdam niya ang kakaibang init sa dibdib. May pakiramdam na parang kahit hindi niya inaasahan, may kung anong nagsisimulang magbago sa loob niya. Simula ng araw na inihatid niya si Pinky pa uwi, parang may kung anong nag-iba kay Von. Hindi niya alam kung ano, pero tuwing pipikit siya, nakikita niya pa rin ang ngiti nito, ang simpleng bahay at ang mga mata nitong pagod pero matatag. Hindi pwede. Bulong niya habang nakahiga sa kama. Nakatitig pa rin siya sa kisame. Hindi pwedeng si Pinky. Bakit ako magkakagusto sa bruha na yun? Hindi niya alam kung nakakatawa ba o nakakainis. Pero kahit sa mga sumunod na araw, parang nakaukit na sa isip niya ang pangalan nito. Sa classroom, habang nagle-lecture si Sir Borja tungkol sa Philippine literature, halos walang pumapasok sa utak ni Von. Nakatingin lang siya sa bintana, pinaglalaroan ng ballpen, at paminsan-minsan ay sumusulat ng mga random na linya sa notebook. Sabay napapatingin kay Pinky na focus naman sa pakikinig. Napapikit na lang si Von at nag-init ang mga tenga. Kailangan niya na yatang pumunta sa albularyo. Mukhang ginayuma siya ng bruhang si Pinky. Ilang sandali pa ay nagkaroon ng groupings. Abala dapat si Von sa sarili niyang group, pero natutulala siya kapag nakikitang tumatawa si Pinky. Mas lalo tuloy siyang naiinis. Kaya bago mag-uwian, binuwisit niya muna ito habang naglilinis. Oy, Pinky! Huwag kang ang tawa ng tawa. Nakakainis ang tawa mo. Biglang sabi ni Von. Kumunot ang noo ni Pinky. Inaano ka naman ng tawa ko? Mataman niya itong tiningnan. Iyan, huwag kang natawa. Huwag kang ngingiti. Sumimangot ka na lang palagi. Magsungit ka na lang palagi. Mas kalmado ako kapag masungit ka. Mas lalong nagtaka ang dalaga. Ha? Hindi niya na ito sinagot at umalis na lang. Hindi maintindihan ni Von ang sarili. Sumimangot na si Pinky. Hindi na itong umingiti. Hindi na nga tumatawa. Pero bakit parang may nahuhulog sa loob niya? Nakakainis ang babaeng yun. Ano ba tong pinaparamdam sa akin? Mula sa labas ng gym, nakaupo si Von sa bench. Pinagmamasdan ang mga estudyanteng naglalabasan. Kailangan niya pang mag-isip ng paraan para hindi isipin si Pinky at magagawa niya yon kung nasa paligid ang talagang babaeng gusto niya. 2 araw niya nang iniisip kung kakausapin niya ba ulit si Celeste. Sa may hallway, nakikita niya si Celeste. Nakatayo kasama ang 2 kaibigan. Bitbit nito ang makintab na tumbler. Maayos ang buhok at parang laging may ring light kahit ordinaryong araw lang. Celeste! Tawag ni Von. Medyo nanginginig ang boses pero nagpilit ngumiti. Napalingon ito, bahagyang nagulat, pero agad bumalik ang pagiging compose. Oh, Von, ikaw pala. Bakit? May kailangan ka? Lumapit siya at nagkamot ng batok. Kumusta ka na? Ang tagal na nating hindi nagkakausap. Okay naman. Mahinahong sagot ni Celeste, pero halata sa tono na hindi ito gaanong interesado. Namiss ko rin makipagkwentuhan. Sabi ni Von, pilit na pinapalambot ang boses. Naalala mo dati, lagi akong nagpa-practice sa harap ng classroom ninyo, tapos lagi mo akong pinagtatawanan. Ngumiti si Celeste pero hindi na gaya ng dati. Oo nga pala. Dancer ka pa rin ano? Oo. Ngumiti si Von kahit ramdam niyang pilit. Nag-audition ako ulit sa troupe para sa next year. Gusto mo bang manood minsan? Nagkibit balikat lang si Celeste. Depende. Busy rin kasi ako. Ang dami kong ginagawa ngayon. Pageant training, projects, tapos may boyfriend pa. Alam mo naman yun, diba? May hindi lang kami pagkakaunawaan ngayon, pero para sa akin, boyfriend ko pa rin siya. Parang may kumurot sa sikmura ni Von. Kahit matagal niya nang alam yon. Pero ngayon, ibang sakit. Hindi dahil sa selos, kundi parang pagod na maghabol sa taong hindi naman siya gusto. Tumango siya at bahagyang ngumiti. Ayos lang. Baka sa ibang araw na lang. Sure.
sabi ni Celeste at tumalikod na. Habang papalayo ito, hindi maiwasan ni Von ang mapangiti ng mapait. Hindi dahil masaya siya, kundi dahil doon niya lang talaga napagtanto na wala siyang maramdaman. Hindi pala si Celeste ang gusto niya, o baka hindi naman talaga at nagagandahan lang siya. "Okay, class," sabi ni Ma'am Sarmiento habang pumapalakpak para makuha ang atensyon ng lahat. "Group project time, gagawa tayo ng presentation tungkol sa social inequality in the Philippines. 4 bawat grupo." Napabuntong hininga si Von. Ayaw niya ng group work, lalo na kapag random ang pinipili. Alam niyang mauubos ang pasensya niya sa mga walang ambag. "Magpipik ako ng partners," dagdag ng teacher nila na para bang sinasadya talagang guluhin ang sistema ng mundo. "Von Reyes and Pinky San Jose." Biglang napalingon si Von. Sa kabilang dulo ng classroom, nakataas din ang kilay ni Pinky. "Kagroup kita?" Sinungitan na naman siya ni Pinky. Pero sa loob-loob ni Von, gusto niya ang nangyayari. Kinabukasan, nagkita sila sa library. Tahimik, amoy libro, at para bang ang awkwardness nila ay lalong lumakas sa bawat minutong lumilipas. "Okay," sabi ni Von habang binubuksan ng notebook. "Gusto ko lang matapos to agad para wala na tayong issue." "Same," sagot ni Pinky, sabay lagay ang luma nitong cellphone sa mesa. "Ako bahala sa research, ikaw sa visuals, tama?" Tumango si Von. "Ayos, pero wag mo akong uutos-utusan." "Hindi naman kita inuutusan. Sinasabi ko lang kung anong dapat mong gawin," sagot ni Pinky at nakataas ang kilay. Maya-maya ay nagtatalo na naman sila. Pero nang masaway sila ng librarian, tumahimik na rin naman. Ilang minutong puro tunog lang ng mga papel at keyboard ang maririnig. Si Von, kunwari abala sa pag-design ng poster layout. Pero paminsan-minsan, napapatingin kay Pinky. Lahat napapansin niya. Sa paraan ng paglapat ng mga labi nito habang nagtatype. O sa buhok nitong laging may hiblang bumabagsak sa pisngi. "Hindi mo ba gustong itali ang buhok mo?" tanong niya bigla. Napatingin si Pinky at nagtaas ng kilay. "Bakit? Naiirita ka ba?" "Medyo," sagot ni Von at mahinang tumawa. "Sabi ko naman sa'yo, mukha kang bruha. Parang gusto kasing itapon yung hibla na yan sa likod mo." Umirap si Pinky. "Kung inis ka, wag mo akong tingnan." Paano kung gusto kong tumingin?" Napatigil si Pinky at saglit na natahimik. Nagkatitigan sila ng matagal at parang mga ewan. Maya-maya ay kumilos na ang dalaga at inipit ang buhok nito ng pangban. Dahil doon, mas nakita niya ang mukha nito. Napaawang ang bibig ni Von habang pinagmamasdan si Pinky na kumikinang sa kanyang paningin. Habang nasisinagan ng panghapong araw. "Gawa na tayo," marahang sabi ni Pinky. "Sige." Napalunok siya at pilit na tumingin sa laptop niya. Pero kahit ganon, napansin ni Von na mas gumaan ang pakiramdam niya. Hindi na sobrang tensyonado ang pagitan nila. May mga sandaling nagkakatitigan sila at kapag napapansin nila, sabay silang lumilihis ng tingin. Pero pakiramdam ni Von, mas naaapektuhan siya kaysa kay Pinky. At ang nararamdaman niya, mas matindi pa sa nararamdaman niya dati kapag nasa paligid si Celeste. "Anong pangarap mo?" tanong ni Von matapos ang 1 oras ng paggawa nila. Nagtaas ng tingin si Pinky mula sa ginagawa. "Ha? Yung sa'yo, pangarap?" "Bakit mo tinatanong?" Bahagya siyang napangiti. "Wala lang, curious lang. Lahat kasi tayo may gustong marating, diba?" Tahimik sandali si Pinky bago sumagot. "Gusto kong maging nurse." "Nurse? Ayusin na. Bakit naman nurse?" "Gusto kong makatulong," sagot ni Pinky. "Lalo na sa mga batang tulad ko dati na wala masyadong access sa healthcare. Laki ako sa squatter area bago kami lumipat dito. Madalas kapag may sakit yung kapitbahay, walang pumupunta. Gusto kong ako yung tutulong. Saka si tatay, matanda na. Kaya kahit kaunti, gusto kong may alam ako para alagaan siya. Mangangalakal ang tatay ko, pero ginagawa niya ang lahat para sa akin.
Kaya gusto kong dumating ang araw na makabawi ako sa lahat ng nagawa niya. Hindi agad nakasagot si Von. Hindi dahil wala siyang maisip, kundi dahil ngayon lang niya narinig si Pinky magsalita ng ganoon. Halatang mahal na mahal nito ang sariling ama. Hindi ko akalain, sabi ni Von at halos pabulong. Na ano? Na ganyan kalalim ang pagmamahal mo sa tatay mo. Ngumiti itong muli. Ikaw naman, anong pangarap mo? Napahinto si Von. Gusto kong sumikat. Gusto kong maging performer, sumayaw, kumanta, mag-entertain. Simula bata ako, lagi kong naririnig na sayang lang daw ako, na puro palabas lang. Gusto kong patunayan na may maganda palang mabubunga sa pagiging ako. Tahimik lang si Pinky sa kamarahang ngumiti. Hindi mo kailangang patunayan sa lahat, Von. Ang mahalaga, magawa mo ang gusto mong gawin. Napatingin siya kay Pinky ng matagal. May kung anong kumirot sa dibdib niya. Pero alam niyang hindi yun sakit, kundi parang kilig na hindi niya maipaliwanag. Pagkatapos ng ilang oras, nagpa siya silang magpahinga. Si Pinky nag-inat at humikap. Si Von naman nagkunwaring abala sa pag-aayos ng mga papel. Teka, may dumi ka, sabi ni Von sabay abot ng kamay. Ha? Saan? Dito. Itinuro niya ang pisngi. Pero sa halip na punasan ng tissue, kusa niyang inabot ang mukha ni Pinky. Napalapit siya ng husto at halos magtama ang hininga nila. Hinawi niya ang isang hibla ng buhok nito na nakaharang sa mata. Ayan, mas kita na yung mukha mo. Napapikit sandali si Pinky at parang hindi makagalaw. Pagdilat nito, nagtagpo ang mga mata nila. At doon, parang tumigil ang oras. Hindi na rin makagalaw si Von. Lahat ng ingay sa library parang naglaho. Ang naririnig lang niya ay ang tibok ng sarili niyang puso na mabilis, magulo at totoo. Von, bakit parang ang lapit mo? Nauutal na tanong ni Pinky. Umawang ang bibig niya at agad na lumayo. Sorry. Nagkatinginan sila ng matagal bago biglang umiwas si Pinky. Pero nakita ni Von ang pamumula ng pisngi nito. Napangiti na rin tuloy siya. Inaamin sa sarili na nilalandi ang masungit na si Pinky. Habang naglalakad pa uwi si Von matapos ang araw na yon, hindi niya mapigilang huminga ng malalim. Pinky San Jose, bulong niya at medyo ngiti-ngiti pa. Sabog, suplada, walang pakialam. Pero, bakit ganito? Ay, ang landi ko. Pero isang araw, hindi na pumasok si Pinky. Hindi niya alam kung bakit. Naisip ni Von na baka may sakit ito, lalo na at inabot na ng ilang araw. Pero nang magkaroon ng pangungulekta ng abuloy sa classroom nila, doon niya palang nalaman. Ang kaklase niyong si Pinky San Jose, mahinang sabi ng teacher nila. Pumanaw na ang tatay niya. Kaya kung may mailalagay kayo dyan na halaga para makatulong, malaking bagay. Hindi naman niya kaibigan si Pinky sa paraan na close na close. Pero mula nang magkasama sila sa project, naging natural na sa kanya ang hanapin ang presensya nito sa classroom. At ngayon, parang biglang may butas sa araw niya. Kinuha niya agad ang payong at lumabas pagkatapos ng klase. Basang-basa ng sapatos ni Von nang makarating siya sa maliit na barong-barong na may tarapal sa bubong. Sa loob, may mga kapitbahay na tahimik na nakaupo. At sa gitna, nandoon ang kabaong ng mabait na tatay ni Pinky. Sa gilid, nakita niya ito. Nakaupo sa plastic chair, nakayuko at parang ilang araw nang walang tulog. Namumugto ang mga mata nito at kahit ganon, hindi niya maalis ang tingin. Nahahabag ang puso ni Von para rito. Dahan-dahan siyang lumapit. Pinky! Napatingala si Pinky at bahagyang nagulat. Von, anong ginagawa mo dito? Nalaman ko lang. Gusto ko lang makiramay. Hindi mo naman kailangan pumunta. Mahinang sagot ni Pinky at pilit na ngumiti. Ayos lang ako. Pero hindi totoo yon. Kita sa panginginig ng kamay nito, sa pamumugto ng mga mata, at sa pilit na pagpigil ng luha, hindi ito okay.
Tahimik lang si Von at tinabihan ito sa pag-upo. Okay lang bang dito muna ako? Sasamahan kita. Hindi sumagot si Pinky, pero hindi rin siya pinalayas. Kaya nanatili siya kahit tahimik lang, kahit walang sinasabi ang dalaga. Lumipas ang ilang minuto na puro tunog lang ng ulan sa bubong at dasal mula sa labas ng bahay ang maririnig. Nakita niya rin ang ina ni Pinky na pulang-pulang labi at sexing manamit. Mukhang sa nanay naman ni Pinky ang ganda. Pero napansin niyang halos hindi nagpapansinan ang mag-ina. Hindi ko akalain, mahina ang boses ni Pinky, na ganito kabilis. Kagabi lang okay pa siya. Nagbiro pa nga siya na mag-boyfriend na raw ako. Yung gwapo at mabait. Nilingon ni Von ang dalaga. Hindi niya alam kung anong gagawin para mapagaan ang loob nito. Hinayaan niya na lang magsalita si Pinky. Hindi ko siya tunay na ama. Patuloy nito at bahagyang nanginginig ang boses. Pero siya yung tanging nagmahal sa akin nang hindi tinitingnan kung sino ang nanay ko. Kahit na niloko siya ng nanay ko at anak ako ng ibang lalaki, inako pa rin ako ni tatay na parang sa kanya. Napayok ko si Von at pinisil ang mga palad. Gusto niyang hawakan ang kamay nito, pero baka mailang lang ang dalaga. Akala ko handa ako, Von, tuloy ni Pinky. Pero hindi pala. Ang hirap palang mawala ng taong marunong magmahal kahit hindi mo siya kadugo. Umagos ang luha nito at sa unang pagkakataon, nakita ni Von si Pinky na umiyak ng walang takot, walang pader at walang sarcastic. Bakas ang sakit sa mukha nito. Pinky, huwag mo akong kaawaan, sabi ni Pinky at mabilis na umiling. Hindi ko kailangan ng awa. Hindi kita kinaawaan. Ano to? Bakit ka nandito? Dahil gusto kong nandito. Diretsong sagot ni Von. Hindi dahil awa, kundi dahil gusto kong samahan ka. Nakilala ko ang tatay mo at alam kong mabait siyang tao. Kaya nandito ako para damayan ka. Kasi alam kong nasasaktan ka. Napatingin si Pinky sa kanya at halatang nagulat. Pero hindi na ito nagsalita. Sa halip, napasinghot lang at muling napayuko. Tahimik silang dalawa sa loob ng ilang minuto. Si Von walang ginawa kundi hawakan ang kamay ni Pinky. Naglakas loob na siya dahil pakiramdam niya yon ang kailangan ng dalaga. Hindi niya alam kung tama yon, pero nang hindi nito binawi, alam niyang sapat na ang kanyang ginawang pagdamay rito. Matapos ang lamay, tumulong si Von magligpit ng mga upuan at pinggan na hindi ginagamit. Pinilit naman siya ni Pinky na paalisin. Von, umuwi ka na. Gabi na, baka hanapin ka na sa inyo. Nagpaalam naman ako. Pumayag naman sila. Hayaan mo ako rito at tutulungan muna kita. Matamang tumingin si Pinky. Hindi mo kailangang manatili. Pero gusto ko, kaya hayaan mo ako. Pwede rin na magpahinga ka na at dito lang naman ako. Ang kulit mo talaga. Ngumiti si Von at bahagyang hinaplos ang buhok nito. Sabi nila, yung mga makukulit daw, yun yung tunay na kaibigan. Kaibigan mo ako, Pinky. Habang tumutulong siya, napansin niyang napapatingin ang nanay ni Pinky sa kanya. Humihit-hit ito ng sigarilyo at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Boyfriend ka ba ng anak ko? Mataray nitong tanong. Hindi po, kaibigan niya lang po ako. Muli itong humithit bago bumuga ng usok. Kaibigan. Alam ko ang mga tingin na yan. Gusto mo si Pinky. Huwag ka nang magtangka. Hindi ako papayag na patulan ka niyan. May mga lalaki pang mas mayaman at mas makikinabang sa ganda ng anak ko. Kumunot ang noo ni Von. Batid niyang tunay na ina ni Pinky ang kaharap niya. Pero hindi niya mapigilang hindi mainis sa sinabi nito. Na para bang negosyo ang ganda ng sarili nitong anak para makabingwit ng mayamang lalaki. Gayunpaman, hindi niya nalang masyadong pinansin ang nanay nito. Pagkatapos ng libing, pumasok na naman ulit ang dalaga. At siya, palaging nasa tabi ni Pinky at sinasamahan ito. Pero dumating na naman ang isang umaga na hindi pumasok si Pinky. 3 araw na mula nang huli niyang makita ang dalaga. At bawat araw na lumilipas, parang may bahagi sa kanya ang unti-unting nawawala. Ayaw niya namang bisitahin ito sa bahay
dahil baka kailangan lang nito ng space sa sarili. Masyado na siyang palaging nakabuntot. Pero akala niya, simpleng pagliban lang. Baka nagpapahinga lang. Pero habang tumatagal, mas lalo niyang naramdaman na parang may kakaiba. Hindi na rin kasi nagre-reply ang dalaga kapag chinachat niya. Pare, absent na naman yung si Pinky, sabi ni Ryan at lumingon sa kanya. Baka hindi na bumalik. Hindi yun mawawala ng gano'n na lang, sagot ni Von, pero kahit siya, hindi na rin sigurado. Kaya nang matapos ang klase, halos tumakbo siya papunta sa bahay ni Pinky. Alam na ng mga paa niya ang direksyon. Kahit basag-basag ang bangketa at may alikabok ang paligid, ang bahay na dati puno ng tao sa lamay, ngayon ay tahimik at parang nilamon ng kawalan. Kinatok niya ang pinto pero walang sumasagot. Pinky! Pinky, ako to, si Von! Sigaw niya, umaasa pa rin na nandoon ang dalaga. Walang tugon, kinatok niya pa ulit ng mas malakas. Pinky! Hanggang sa may isang kapitbahay na lumabas, isang ale na may dalang labada. Iho, wala na sila dyan ng nanay niya. Napatigil si Von. Wala na po. Nung nakaraang gabi, sinundo siya ng nanay niya. Mukhang lilipat na yata. Ano po? Bakit parang biglaan naman po yata? Umiling ang ginang. Ewan ko, iho. Basta nagmamadali sila. Halatang hindi planado. Iniwan lang niya ito. Inabot ng ale ang maliit na piraso ng papel. Sabi niya kung sakaling may lalaking maghahanap ay ibigay ko raw. Nang hawakan ni Von ang papel, halos manginig ang kanyang kamay. Pinagmasdan niya muna bago binuksan. Von, pasensya na kung hindi na ako nakapagpaalam ng maayos. Nasira kasi ang cellphone ko, kaya hindi ako makapag-reply sa'yo. Dumating ang nanay ko at pinilit akong sumama. Sabi niya, may plano siya para sa akin at bagong simula para sa aming dalawa. Hindi ko alam kung gusto ko o ayaw, pero wala akong lakas tumutol. Bata pa ako at hindi ko rin alam ang gagawin ko ngayong wala na si tatay. Salamat sa lahat, sa pagiging totoo, sa pakikinig, at sa lahat ng alaalang ibinigay mo sa akin. Gusto ko rin aminin na gusto kita. Grade 7 pa lang ako. Gustong gusto na kita, Von. Sorry kung palagi ako nagsusungit. Siguro kasi naiinis lang ako na hindi mo ako pinapansin at si Celeste pang gusto mo. Hindi ko alam kung kailan tayo muling magkikita, pero sana tandaan mo na isa ka sa mga naging magagandang parte ng buhay ko. Maraming salamat, Pinky. Nakatitig lang si Von sa papel para siyang tinamaan ng kung anong patalim sa dibdib. Hindi niya napansin pero unti-unti nang namamasa ang mga mata niya. Pinunasan niya agad pero bumalik ulit. Talagang naiiyak siya at hindi niya mapigilan yon. Nakakainis ka talaga. Mahinang humikbi si Von. Gusto rin kita. Bakit ka umalis ng ganito? Napahawak siya sa dingding. Marahang napaupo sa sementong sahig sa tapat ng bahay ng mga ito. Huminga siya ng malalim. Humigpit ang hawak niya sa sulat ni Pinky. Saan ka nagpunta? Paano kita hanapin? Lumipas ang mga araw. Bumalik si Von sa eskwela pero parang wala siyang nakikita. Pumasok siya, ngumiti sa mga klase pero parang wala nang sigla. Uy bro, graduation na next week. Excited ka na ba? Sigaw ni Ryan habang tinatapik siya sa balikat. Ngumiti si Von ng pilit. Oo naman. Pero sa loob, alam niyang hindi excitement ang nararamdaman niya, kundi lungkot na tinatago sa likod ng tawa. Kapag nakikita niya ang mga upuang bakante, lagi niyang naiisip kung nasaan na kaya si Pinky. Bawat tanong, parang sugat na paulit-ulit binubuksan ang damdamin niyang nagsisimula palang umusbong. Nang matapos ang graduation, nagkaroon ng mga audition. Nagpatuloy ang buhay niya. Pero walang araw na hindi niya naiisip si Pinky. Nag-i-imagine ng mga posibilidad. Paano kung hindi ito umalis? Baka girlfriend niya na ito ngayon at kasama niya sa pagbuo ng mga pangarap. Congratulations, Bon! Isa ka sa mga napili para maging trainee ng Dreambeat Entertainment. Narinig ni Bon ang sigaw ng isa sa coach nila sa dance studio.
kasabay ng palakpakan ng ibang auditionees. Dapat siyang matuwa. Yun ang pangarap niyang sinasabi noon pa man. Ang pangarap na maging performer, makasayaw at makakanta sa entablado at marinig ng libo-libong tao. Pero nalulungkot pa rin siya at hinahanap ang isang taong mahalaga sa kanyang puso. Bro, grabe! Pasok ka sa Dream Beat? Halos mapasigaw si Marco nang marinig ang balita. Yan ang yung sinasabi mo dati, di ba? Magiging idol ka na. Ngumiti si Von. Oo nga. Anong oo nga? Dapat proud ka. Bihira lang makapasok doon. Alam mo bang sa 1,000, 20 lang ang tinatanggap? Oo, narinig ko nga. Bakit parang hindi ka masaya? Siguro kasi hindi ko alam kung kaya ko. Tigil-tigilan mo yan. Sabi naman ni Ryan at tinapik siya sa balikat. Ikaw pa? Ikaw nga yung pinakamasipag sa atin sa sayawan. Saka sigurado ako, may isang tao diyang matutuwa para sa'yo. Makalipas ng ilang linggo, lumipat siya sa Maynila para magsimula bilang trainee. Maaga silang gumigising, 5:00 pa lang may stretching na. Tapos rehearsal hanggang gabi. Puro kanta, sayaw, performance training. Lahat ay pahirapan pero tinanggap niya lahat. Again, Von! Sigaw ng instructor nila. You're half a bit late. Hingal na hingal siya, pawis na pawis pero tumango lang. Opo. Do it again. 5, 6, 7, 8. At tumakbo na naman ang katawan niya sa galaw. Pero kahit anong pilit niyang ituon sa sayaw, may mga sandaling pumapasok si Pinky sa isip niya. Ang tawa nito, ang magulong buhok, at ang paraan ng pagkibit balikat nito sa lahat ng bagay. Isang gabi, habang mag-isa siya sa practice room, kinuha niya ang mikropono. Let's take it from the chorus, sabi ng coach bago ito umalis. Ikaw munang bahala, Von. Naiwan siyang mag-isa. Tumunog ang -1, love song yon at mabagal. Humigpit ang hawak niya sa mic. Hindi niya alam kung bakit parang totoo ang sakit ng kanta. At wala siyang ibang maisip kundi si Pinky at ang pangungulila niya rito. Kinabukasan, habang kumakain sila sa dorm, tinanong siya ni Leo, isa sa mga kapwa niya trainee. Von, anong gusto mong maging concept pag nag-debut tayo? Cute, dark, sexy? Ngumiti si Von at kunwaring nag-isip. Kung anong gusto ng management. Pero gusto ko yung may story para mas maging sentimental sa mga susuporta sa atin. Nang tulog na ang lahat, binuksan niyang cellphone niya. Matagal niya nang hindi ginagalaw ang mga lumang larawan, pero ngayong gabi, hindi niya na napigilang buksan. Lumabas ang mga litrato noong high school. Nandoon ang graduation, mga kaibigan. At doon, isang stolen shot ni Pinky habang nakatingin sa bintana at may hawak na papel. Nakangiti ito pero may lungkot sa mga mata. Tiningnan niya ng matagal tapos napangiti ng malungkot. Daya mo. Sinimulan mo tapos iniwan mo akong bitin na bitin sa'yo. Makalipas ang ilang buwan, dumating ang unang evaluation. Isa sa mga pinakaimportanteng araw ng mga trainee yon. Lahat kabado, si Von nakaupo lang sa sulok, tahimik at nakatingin sa sahig. Next, Von performance evaluation! Sigaw ng staff. Tumayo siya sa loob ng studio, may 5 judge at malalamig ang tingin. Narinig namin magaling ka raw sa stage presence, sabi ng isa. Show us. Tumango siya. Yes sir. Tumugtog ang beat, pop song yon kaya energetic dapat. Ngumiti siya, sumayaw, kumanta, lahat ng galaw maayos. Pero sa loob niya, walang apoy. Gayunpaman, maganda pa rin ang naging review sa kanya. Pagkatapos nun, hinayaan na muna silang umuwi sa kanya-kanyang hometown. Tuwang-tuwa ang mama ni Von nang makauwi siya at pinagluto siya ng maraming pagkain. Pero habang nagpapahinga, alam niyang bago bumalik, may dadaanan pa siya. Wala po talagang balita. Hindi na po sila bumalik. Tanong ni Von sa dating kapitbahay ni Pinky. Umiling ang ginang. Wala na talaga, hindi na sila bumalik dito. Walang nakakaalam kung nasa na sila. Napabuntong hininga lang si Von. Naluluha niyang tiningnan ang bahay na talagang inabandona na. Araw-araw niyang hinihiling sa Diyos na sana'y bumalik na si Pinky. Na kahit kaunting impormasyon, magkaroon man lang siya para alam niya kung saan magsisimulang maghanap.
Nakaharap si Von sa salamin ng dressing room. Suot ang makintab na stage outfit. Itim na jacket na may kumikislap na details. Makinis na sapatos at buhok na inayos ng stylist. Ilang minuto na lang at kailangan niya nang umakyat sa entablado. Von, ready ka na? Tanong ni Lance na kasamahan niya sa grupo. Oo naman, let's give them a show. Ngumiti siya ng pilit. Pero habang binubulong niya yon, ramdam niya ang bigat sa dibdib. Lumipas na ang ilang taon. Kilala na rin siya sa entertainment industry bilang parte ng isang P-pop group na namamayagpag sa bansa at ilang bahagi ng Asia. Pero kahit sumikat na siya, kahit halos kilala na siya ng lahat, hindi niya pa rin nakikita si Pinky. Hindi niya alam kung bakit hindi niya ito mahanap-hanap. Pakiramdam niya, para bang intensyon nito na magtago. O baka talagang wala na siyang halaga para sa dalaga. Pag-akyat nila sa stage, sumabog ang liwanag at hiyawan. "Von, we love you!" Ngumiti siya at kumaway. Sanay na sa ganong eksena. Habang tumutugtog ang intro ng kanilang bagong kanta, hinayaan niyang gumalaw ang katawan niya ayon sa musika. Pero sa bawat awitin, sa bawat liriko ng pag-ibig na kinakanta niya, isang mukha lang ang pumapasok sa isip niya. Pinky, hingal niyang sabi pagkababa ng microphone. Pero nang mamatay na ang ilaw, biglang may nakita siyang mukha sa gitna ng dagat ng mga fans. Isang babae na nakasuot ng simpleng white t-shirt at maong. Hindi ito sumisigaw, hindi naka-cellphone. Nakatayo lang ito at nakatingin sa kanya. Parang huminto saglit ang mundo ni Von. Pinky, bulong niya pero pababa na ng stage na tinutungtungan niya. Kinurap niya ang mga mata at baka guni-guni lang. Pero nandoon pa rin si Pinky. At nang magtagpo ang mga mata nila, parang bumalik ang lahat ng alaala. Ang lakad nila pa uwi, ang halakhakan, ang pag-iyak nito sa tabi niya. Paglabas nila sa stage, humahangos na siya. May susunod pa silang kanta at change outfit na dapat. Pero hindi siya makapag-focus. Kailangan niyang makita ulit si Pinky. Bro, saan ka pupunta? Tanong ni Lance. May nakita ako. Kailangan kong tingnan. Sagot ni Von at halos hindi makahinga. Sinubukan niyang sumilip sa bawat mukha, sa mga mata na puno ng paghangang hindi niya kayang suklian. Hanggang sa nawala na sa gitna ng karamihan si Pinky. "Von!" Sigaw ng manager niya at pilit siyang hinihila pabalik sa backstage. "Ano bang ginagawa mo? Ongoing ang concert niyo ngayon. Umayos ka. Halika na." Nangingilid na ang mga luha ni Von. Sigurado siyang si Pinky ang nakita niya. Ilang taon man ang lumipas, alam niyang si Pinky yon. Hindi na sabog ang buhok at straight na, pero kailanman hindi niya makakalimutan ang mukha nito. Ilang oras matapos ang concert, nakaupo si Von sa loob ng van, tahimik lang habang pauwi na. Bro, solid ang crowd kanina. First solo spotlight mo, grabe. Kinain mong stage, sabi ni Lance. Tipid na ngumiti si Von. Oo nga. Pero parang lutang ka after the show. Okay ka lang ba? Tumingin siya sa bintana at sa mga ilaw ng syudad na dumaraan. Akala ko may nakita ko sa crowd kanina. Ha? Si Pinky. Natahimik si Lance bago muling nagsalita. Yung girl na madalas mong ikwento nun. Yung crush mo sa high school na biglang nawala. Tumango si Von. Hindi ko nga alam kung totoo. Baka may kamukha lang. Pero nung nagkatinghinan kami, alam kong siya yun. Napakamot ng ulo si Lance. Bro, baka nga siya. Pero ilang taon na yun, di ba? Wala na kayong kontak. Saka, talaga bang gusto mo pa rin siya? Hindi na lang siya sumagot dahil ang totoo, hindi niya alam kung bakit nasa sistema niya pa rin si Pinky. Siguro, masyado lang siyang naging abala sa buhay, kaya wala siyang ibang nagustuhan. At baka dahil hindi rin siya nabigyan ng matinong pamamaalam, kaya marami pa ring naiwang tanong sa kanya. Pag-uwi niya sa kondo, tinanggal niya isa-isang accessories, ang makintab na damit at ang make-up. Tinitigan niya ang sarili sa salamin. Napapikit siya at huminga ng malalim. Kung makita niya si Pinky, ano naman? Paano kung may iba na itong minamahal? Hindi ko kaya. Sana ako pa rin. Sana ako pa rin ang gusto. Baka maging kabit pa ako nang wala sa oras. Napailing si Von.
Mahina siyang tumawa. Lumipas na ang mga taon, si Pinky pa rin ang gusto niya. Mas lumala pa nga. At kung may asawa na ito, hindi siya mapapakali. Baka gagawin niya ang lahat para maagaw lang ang babaeng matagal niyang hinintay. "Von, stop pushing yourself!" Sigaw ni Coach Mina habang pinapanood siyang umika-ikang nagre-rehearse. Pero hindi siya tumigil kahit naramdam niya na ang kirot sa kanang paa. Pilit pa rin niyang tinatapos ang choreography. "Isa pa, Coach. Kaya ko pa to," sabi niya at pilit ang ngiti. May inis at pag-aalala sa boses ng coach nila. "You're already one of the best dancers in the group. Pero kung mapilay ka tapos ang lahat, Von." At para bang sinabayan ng tadhana, biglang sumakit ng matindi ang kanyang paa. Napahinto siya, napangiwi, at muntik ng matumba. Aray! Agad siyang nilapitan ng mga staff. "Von, okay ka lang?" Hindi na siya nakasagot, maputla ng mukha niya sa sobrang sakit. Sa loob ng ilang segundo, naramdaman niya ang pagod, ang bigat, at ang takot. "Stress fracture," sabi ng doktor habang pinapakita ang x-ray. "Kung magpapatuloy ka sa rehearsals, lalala to. Kailangan mo ng complete rest for at least 3 months. 3 months? Bulalas ni Von at halos hindi makapaniwala. "Dok, may tour kami next month. Hindi pwedeng mawala ako. Kung ayaw mong lumala at mapilayan habang buhay, makinig ka." Tahimik na lang si Von at tumango. Pero sa loob niya, para siyang binagsakan ng mundo. "Von," sabi ng manager niya kinabukasan, "we already talked to the company. You'll take a short hiatus. Baka maganda rin yan para makapagpahinga ka. Go somewhere quiet. Magpalamig ka muna." Nakatingin lang si Von sa bintana ng opisina. "Wala akong ibang alam gawin kundi dito. Kung hindi ako umaawit o sumasayaw, sino pa ako?" Ngumiti ang manager ng mahinahon. "Ikaw pa rin si Von. Sabi ng mama mo, doon ka muna raw sa lola mo sa Palawan. Walang manggugulo sa'yo, pahinga mo to at mag-soul searching ka na rin." Kaya makalipas ang 3 araw, bumaba siya ng helicopter sa Puerto Princesa. Nang makarating sa bahay ng lola niya, nakita niya ang isang matandang babae na nakangiti. Bit-bit ang karatulang may nakasulat na, "Welcome home, apo ko." "Lola Pilar!" tawag niya at agad itong niyakap ng mahigpit kahit na medyo paika-ika pa siya. "Aba, mas gwapo ka pa pala ngayon," sabi ng lola niya. "Pero halatang pagod, hindi pwedeng trabaho lang. Minsan kailangan mo rin ng pahinga, apo." Nang makapasok sa bahay, hinayaan na muna siyang magpahinga. Matagal na rin siyang hindi nakakabisita sa kanyang lola Pilar. Kinaumagahan, nagising si Von sa tunog ng mga pinggan sa kusina. Amoy niya agad ang nilulutong sinangag at bumangon siya ng medyo paika-ika gamit ang tungkod na inirekomenda ng doktor. Habang papunta sa sala, napansin niyang bukas ang pinto ng kwarto ng matanda. Naririnig niya ang boses nito na masaya at nakikipagkwentuhan. Ngunit may isa pang boses na pamilyar. Isang boses na halos hindi niya maalala kung saan niya narinig. "Lola Pilar, inumin niyo muna itong gamot bago kayo kumain, ha?" sabi ng babae. "Ay nako, oo na. Sabi ko sa'yo, hindi mo na kailangang asikasuhin lahat." Tugon ng matanda at medyo natatawa. "Medyo magaling na naman ako. Pero syempre, masaya ako na ikaw pa rin ang private nurse ko. Salamat sa pagstay dito. Trabaho po ito. At saka gusto ko naman, napamahal na po ako sa inyo, Lola Pilar." Sumilip si Von mula sa pinto at para bang huminto ang mundo niya. Nandoon si Pinky, ang babaeng mahal na mahal niya at ang matagal niya nang hinahanap. Nasa poder lang pala ng kanyang Lola Pilar. Halos mabitiwan ni Von ang tungkod niya. Ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib na parang tambol. Hindi siya makapaniwala. Ilang taon ang lumipas mula nang huli niya itong makita. Pero ito nga si Pinky, kahit nag-iba ng ayos, kahit mas payapa ang mukha, at kahit nakasuot ng puting uniforme ng nurse, hindi siya magkakamali. "Pinky!" halos pabulong niyang sabi. Napatigil ang dalaga at bahagyang lumingon, at sa sandaling yon, nagtagpo ulit ang mga mata nila. "Von?"
Mahina nitong sabi at parang hindi rin makapaniwala. Napangiti si Von at halos manginig sa sobrang pananabik. Ikaw nga, akala ko hindi na kita makikita ulit. Agad siyang lumapit pero bahagyang umatras si Pinky at may distansyang mahirap ipaliwanag. Matagal na yon. Kumusta ka? Balita ko sikat ka na. Nandito ako, ilang buwan lang ang nakakaraan. Saka ko lang nalaman na lola mo pala si Lola Pilar. Suminghap siya at hindi pa rin makapaniwala. Mata man niyang tiningnan ng dalaga. Parang maluluha na siya sa sobrang saya at pananabik. Pero hindi niya maintindihan kung bakit may distansya itong inilalagay sa pagitan nila. Nagkaroon ka ng injury, mahinang sabi ni Pinky. Oo. Marahan siyang tumango. Medyo bali ang paa, kaya dito muna ako kay Lola. Ikaw, nurse ka na pala. Tumango lang si Pinky at hindi makatingin ng direkta. Oo. Tahimik sila sandali. Si Lola Pilar naman ay nakatingin lang at ngiti-ngiti pa. Aba, kilala niyo palang isa't isa. Kaklase ko lang po dati at kaibigan. Si Von ang sumagot. Simula ng araw na yon, alam niyang hindi niya nasasayangin ang pagkakataon. Batid niyang tadhana na ang kumikilos para sa kanila. Para muli silang magtagpo. Kaya siya na ang gagawa ng paraan. Kahit pa parang may nagbago, kahit may distansya, sisikapin niyang muling ibalik ang mga damdaming na ibauna. Talaga pula? Walang boyfriend? Tuwang-tuwang tanong ni Von. Tumawa naman si Lola Pilar. Wala raw siyang boyfriend. Bakit ka ba interesado? Liligawan mo ba? Mas lalo siyang napangiti. Hindi lang po ligaw, Lola. Kasal na agad para wala nang kawala. Napabungis-ngis naman ang matanda. Mabilis lumipas ang mga araw sa bahay ni Lola Pilar. Sa umaga, sabay silang kumakain. Sa tanghali, tinutulungan ni Von si Pinking maghatid ng pagkain kay Lola. Sa hapon, naglalakad sila papunta sa palengke para mamili. At sa bawat araw na yon, hinahanap ni Von ang bawat pagkakataon para makausap ang dalaga. Noong una, halatang umiiwas si Pinky. Tipid din ang pagsagot, pero habang tumatagal, unti-unting nababawasan ang pagitan nila. Minsan, napapangiti ito sa mga biro niya. Minsan, ay natatawa pa. At bawat ngiti, bawat tawa, ay parang piraso ng nakaraan na bumabalik sa kanya. Parang bumabalik ang Pinky na madalas niyang asarin, ang Pinky na marunong magbalik ng pang-aasar, at ang Pinky na kahit anong gulo ng buhok ay sobrang ganda pa rin. Uy, Nurse Pinky! Biro ni Von habang bitbit ang basket ng gulay. Palagi ka nalang seryoso. Huwag mo akong tinatawag na nurse na parang pasyente kita. Saka takpan mo nga yung mukha mo ng maayos. Huwag mong ibaba ang face mask mo. Baka may makakilala sa'yo. Pagkaguluhan ka pa. Napangiti lang si Von. Habang pumipili si Pinky ng kamatis, nakatingin lang siya. Hindi niya mapigilang pagmasdan ito. Kung paanong magaan ang kilos, kung paanong maingat ang pagpili, at kung paanong nakakunot ang noo sa tuwing tatawaran ang tindera. Bakit mo ako tinititigan? Biglang tanong ni Pinky. Wala lang, parang ang galing mo na rin tumawad. Ganun talaga, nasanay na sa hirap. Napatahimik siya. Ang simpleng linya na yon, binitiwan lang ni Pinky ng walang emosyon. Pero ramdam niya ang lalim. Pinky, nahirapan ka ba nung mga panahong nawala ka? Napatigil ito at napatingin sa kanya at hindi agad nakapagsalita. Pero bago pa makasagot, biglang tinawag sila ni Lola mula sa kabilang stall. Sa bahay, habang kumakain silang tatlo, mas masigla na si Lola Pilar. Ang bait mo talaga, Pinky. Simula nang dumating ka rito, parang bumata ako ng 10 taon. Basta masaya kayo, Lola. Masaya rin ako. Masaya rin si Von, dagdag ng matanda at may ngiting mapang-asar. Ha? Ako? Napalunok si Von at halatang nabigla. Pero nagpapatulong naman talaga siyang pumorma. Gayunpaman, napansin niyang nananahimik si Pinky. Kaya hindi na lang nila sinundan pa. Medyo nag-aalala rin kasi siya sa reaksyon ng dalaga. Kaya nang sumunod na araw, pinilit ni Von na igalang ang distansyang nilalagay ni Pinky sa pagitan nilang dalawa.
Kaso, hindi niya talaga mapigilan. Pinky, hindi kita nakalimutan. Bulong ni Von. Napasinghap si Pinky at saglit na tumigil sa paglalakad. Von, hindi ko alam kung bakit pero kahit anong gulo ng mundo, ikaw pa rin ang naaalala ko. Sa bawat tugtog, sa bawat kanta, ikaw ang mukha na naiisip ko. At ngayon nandito ka ulit. Von, wag. Hindi mo dapat sinasabi yan. Bakit naman hindi? Tanong niya at halos desperado na. Pinky, ilang taon na tong nakatago sa akin. Akala ko mawawala pero hindi. Ikaw pa rin. Umiling si Pinky. Hindi mo alam kung ano na ako ngayon. Alam kong ikaw pa rin ang Pinky na gustong gusto ko nun. At mahal na mahal ko na ngayon. Hindi na ako yun, Von. Naluha na ang dalaga. Mataman niyang tiningnan ang mukha nito nang hinaplos niya para siyang nakauwi sa tahanang matagal nang wala sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang bigat sa mga mata ni Pinky. Hindi lang pagod, kundi sakit na pilit itinatago. Pinky, ano bang ibig mong sabihin? Huminga ito ng malalim at sunod-sunod na tumulo ang mga luha. Von, nung kinuha ako ng nanay ko noon, akala ko madali ang buhay. Pero hindi pala. Yung akala kong tahanan, impyerno pala. Pinilit niya akong gawin ang mga bagay na ayaw ko. Mas lumapit pa siya rito. Napalunok si Pinky habang nanginginig ang boses. Pinabayaan niyang gamitin ako ng mga lalaki para lang kumita siya. Wala akong nagawa. Bata pa ako noon at nang nakatakas ako, parang tinapon ako ng mundo. Pero sinubukan kong bumangon. Nag-aral ako ulit, nagtrabaho, hanggang sa nakapagtapos. Hindi agad nakapagsalita si Von. Parang binagsakan ng mga salitang hindi niya kayang tanggapin. Pinky! Umigting ang panga niya at galit na galit. Hindi siya makapaniwala sa mga sinapit nito. Kaya rin siguro hindi siya mapalagay nang bigla na lang itong naglaho na parang bula noon. Unang kita niya pa lang sa nanay ni Pinky, wala na siyang tiwala. Napayoko ang dalaga. Kaya wag mo akong tingnan na parang gaya ng dati. Hindi na ako malinis, Von. Hindi na ako ang babaeng dapat mong mahalin. Hindi mo pwedeng sabihin yan. Sagot niya agad. Hindi mo kasalanan yung mga nangyari sa'yo. At hindi ako naghintay ng ganito katagal para pakawalan ka lang. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal. Kaya walang kahit anong dahilan ang magpapabago nun. Mahigpit na niyakap ni Von ang babaeng mahal niya. Pinky, ilang taon kitang hinanap. Ilang gabi ako nagtanong kung nasan ka. Akala ko patay ka na. Akala ko wala ka na sa mundo. At ngayong nandito ka, sasabihin mong wag na lang kitang mahalin. Paano ko gagawin yun? Von, please. Hindi mo maintindihan. Hindi ka pwedeng masira ng dahil sa akin. Umiiyak na sabi ni Pinky. Hindi mo ko sisirain. Pinky, wag kang mag-isip ng ganyan. Simula nung araw na umalis ka, wala na akong direksyon. Ang kasikatan, ang fans, lahat yun parang walang saysay kung wala ka. Von, wala akong pakialam kung anong nangyari. Galit ako pero hindi magpapa-apekto yun sa pagmamahal ko. Ang mahalaga, nandito ka ngayon. Buhay ka. Nasaan ang nanay mo? Nasaan siya ngayon? Umiling si Pinky. Wala na. Patay na. Napapikit siya at mas lalo lang itong niyakap. Hindi niya lubos maisip ang mga pinagdaanan ng dalaga. Wala man lang siyang nagawa. Naiintindihan mo ba kung anong sinasabi mo? Tanong ni Pinky at pilit siyang itinutulak. Sikat ka, Von. Kapag nalaman ng mga tao na katulad ko ang girlfriend mo, ang babaeng mahal mo, sisirain ka rin nila. Hindi lang ako. Wala akong pakialam. Kung yun ang kapalit, tatanggapin ko. Ang mahalaga, kasama na kita. Hindi mo alam kung gaano kasakit mabuhay ng mahiya sa bawat araw. Alam ko, sagot ni Von ng marahan. Alam ko kasi araw-araw nahihiya rin ako sa sarili ko. Sa lahat ng ngiting hindi totoo. Sa lahat ng awiting walang damdamin. Pero sa harap mo, Pinky, unang beses kong naramdaman na hindi ko kailangan magpanggap. Mahal kita. At kahit ano pang sabihin ng iba, hindi kita ikakahiya. Wala naman silang alam sa mga personal nating buhay. Von, nanginginig ang labi ni Pinky. Hindi ako perpekto, pero totoo ko ngayon sa damdamin ko para sa'yo. Hindi na ako papayag na mawala ka. Kahit anong mangyari, hindi na kita bibitawan, Pinky.
Pagkatapos nun, namalayan na lang nila na magkatabi na sila sa kama. Alam niyang mahal pa rin siya ni Pinky pero may mga pangamba pa rin itong pilit nilalabanan. Natatakot ako. Ayokong masira ang career mo nang dahil sa akin, saad ni Pinky. Wala kang dapat ikatakot. Hinalikan niya ang noo nito. Ako ang bahala sa lahat. Walang masisira. Kung gusto mo at nag-aalala ka, pwede naman nating ilihim sa public na may relasyon tayo. Sisikapin kong bigyan ka ng tahimik na buhay. Itong career ko, ipagpapatuloy ko. Mag-iipon lang ako at magpupundar ng kabuhayan natin. Kapag natapos na at gusto na rin mag-disband ng mga kagrupo ko, mamumuhay na tayo ng tahimik. Sana mahintay mo. Mahigpit siyang niyakap ni Pinky. Kaya ko maghintay sa'yo kahit gaano katagal. Salamat at kahit nalaman mo ang nakaraan ko, tinanggap mo pa rin ako. Mahal din kita, Von. Pagkatapos ng 3 buwan, bumalik na siya sa trabaho. At sa isang concert niya, hindi mawala ang kanyang ngiti. Nakita niya kasi sa VIP seat si Pinky at ang Lola Pilar niya na pilit talagang pumunta. At nang matapos, nakita niya sa backstage ang mga ito. Niyakap niya si Lola Pilar. Samantala, ngumiti lang sila ni Pinky sa isa't isa na parang wala lang. Pero nang silang dalawa na lang, doon nila pinakita kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Marami pa silang pagdaraan ng hirap, marami pang alanganing parte sa kanilang relasyon. Pero alam ni Von na gagawin niya ang lahat para hanggang huli, siya at si Pinky pa rin ang magkasama. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na kahit nagkaroon ng basag ang ating mga pagkatao, nararapat pa rin tayo sa buong pagmamahal. Kaya kahit na parang ibinababa tayo ng ibang tao, huwag sana natin ibaba ang ating mga sarili. Dahil tayo dapat ang unang nagtitiwala at alam ang halaga natin. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.